ba sinasabi sa isinagawang pag-aaral ng Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study ng TVOCS, MMDA at JICA noong 2004 kung isang intensity 7.2 raw na lindol na galing sa West Valley Fault ang tatama sa Metro Manila sa gabi habang naihimbing ang mga residente at halos lahat ng mga tao ay hindi handa ang depensa. Ay tinatayang 30 hanggang 50,000 tao ang agad mamamatay. Pero nakakatakot dito, Zandro, may sinasabi rin kasi na may 500 sunog daw ang sabay-sabay na posibleng sumiklab kapag nangyari yan. Diba? Pero alam mo, may pakalmahin lang muna din natin yung mga nakikinig sa atin. Ito'y pag-aaral kasi 21 years ago pa. So, 2004. gagawan na ng panibago yan. Yes. Pero, yun nga, hindi tayo sigurado kung mas malala na ba yung sitwasyon ngayon o hindi. Oo, Kaya importante pa rin ang paghahanda. Oo, actually 2004, konti pa lang ang populasyon kumpara nung sinagawang pag-aaral na to kumpara ngayon. 'Di ba? Ilang dekada na, 'di ba? Dalawang dekada na. So posibleng mas marami pa. Ang tanong, 'di ba, pag lumindol, nabitak ang lupa, 'di ba? Saan dadaan ang mga fire trucks? Akala ko doon lalabas yung uso kasi galing impyerno. Hoy! Ops, kinain ng lupa, no? Sana yung mga alam mo na. Ano na pala, rapture na pala. Yun. Ang tanong din, kung ang mga bombero, no? Mga kababayan nating mga bombero na pamatay sunog, kung sila rin ay biktima ng kalamidad, sino ang re-responde? Kaya nga alamin natin yan, yung paghahanda ng Bureau of Fire Protection, anong dapat gawin natin. Kasi di ba yung lindol sa, di ko alam kung Bugos, Cebu to, doon sa Manay, Davao Oriental, nag-umpugan yung poste ng kuryente ay sumiklab, nasunog. So, anong gagawin natin kapag maraming ganitong pangyayari at walang makakaresponde na mga pamatay sunog? Makakausap natin via Zoom si Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta, Director ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Ayan. Sir? Yes, ma'am. Good afternoon po Ayan. at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa dito po sa Teleradyo. Yes, alam naman natin yung forecast, sir, no? Nitong The Big One na sinasabing 500 sabay na sunog ang maaaring sumiklab sa Metro Manila. So ano pong paghahanda dito ngayon ng BFP? Unang-una po, during po doon sa crafting po ng ating tinatawag nating contingency plan, nagkaroon po ang Bureau of Protection and other agencies po sa tuloy-tuloy po na pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang responsible agencies po para dito sa preparation ng The Big One. Ang assumption po kasi natin dito ay 50% lang po ng responsive units ang makakaresponde considering that affected po yung iba. So, napag-usapan na po namin during the meeting yung mga gaps na kailangan tugunan pagdating po na mangyari itong Big One. Kasi sir, di ba, halimbawa lang, putulang tulay, nabitak yung mga kalsada, ayan, nakikita natin. Di ba? At sabi nyo nga, 50% lang ng ating mga personal pwedeng makaresponde because sila man ay apektado. Tama po ba, sir? Yes po, ma'am. Yan po yung tinatawag naming preparation namin sa tinatawag na worst case scenario. Kung saan talagang yung magnitude po nung devastation ng Metro Manila ay matindi. So part po ng preparation dito is yung pag-augment ng iba't ibang unit coming from unaffected regions. Kasi po dito po sa Big One, ang affected po dito na ini-include po doon sa assumption ng Bureau of Fire Protection and other responsible agencies po tulad ng Office of Civil Defense at yung DRMO ng mga local ay madadamay po dito yung Region 3 and Region 4. So, most probably po, mas malawak pa pala. Napaghandaan na rin po yan yung kaya napakahalaga po yung tinatawag nating clustering po ng mga iba't ibang evacuation area. At meron, ano po yan na-divide po yan sa tinatawag nating quadrant. Yung 4 na quadrant po na nasasakupan po ng iba't ibang part ng Metro Manila na kung saan may designated na pong evacuation area para sa lahat po ng mga
cities po na nasasakupan ng tinatawag nating 4 quadrants po Mm-mm. para Tsaka, sa The Big One. diba tama, sir? Halimbawa, ang Laguna, Cavite, may mga aampunin yan na mga, kumbaga, syudad, lungsod, na pwedeng, kumbaga, hindi man makagalaw ang Metro Manila. Merong mga, from labas ng Metro Manila, sila yung tutulong. Tama po ba? Yes, ma'am. Yan po yung pinaghahandaan ngayon ng ating pamahalaan na kung saan ini-strengthen po natin yung tinatawag nating response capability ng iba't ibang region po dito sa buong kapuluan ng ating bansa para kung sakalin pong magkaroon ng mangyari po yung tinatawag nating The Big One, they are always ready to respond to Metro Manila to assist our personnel po ng Bureau of Fire Protection na naka-assign po dito sa Metro Manila. Question, sir. Sinasabi kasi 500 na fire outbreak. Ang tanong, ano ba'y posibleng sumiklab? Bakit sisiklab ang sunog sa paglindol? Ano yung pwedeng masunog? Saan pwedeng manggaling ang apoy? Sir. Expected po kasi yung mga outbreak na yan. Kasi po, during the lindol, hindi naman natin alam kung kailan mangyayari yung lindol. So, energized po lahat ang ating mga electrical system. At the same time po, yung mga gas LPG system natin ay naka-operational po lahat. At pag nagkaroon po ng tinatawag nating ground shaking, posible po na yung tulad nga nangyari sa Cebu and Davao na may bumagsak na mga poste ng kuryente. At yan talaga po yung magiging sanhi ng sunog. At at the same time po, yung mga gas lines po natin ay malaking rin po, magiging cause yan ng sunog. Kasi pag nagkaroon po ng ruptures sa mga tubo po ng mga gas lines natin, magkakaroon talaga ng tinatawag nating mga explosions, gas cloud explosion, magkakaroon ng gas leaks, na pagka nagkaroon po ng tinatawag nating initial source of ignition, magkakaroon po talaga ng sunog. Sabihin mo pa yung mga factories pa, di ba? Posibleng, Correct po, ma'am. Oo, Correct po. pwedeng walang nakatao doon, pero sumiklab din ang apoy. Sa bahay naman, sir, ano yung posibleng, kumbaga, pagmula ng sunog sa paglumindol? Yun po, ma'am. Pagka nakita niyo po yung mga LPG, voltages oo. po, yung Oo. mga LPG, Oo. nagbabaliktaran po yung mga tangke. So, mas Oo. probably po, mawawala po yun dun sa connection ng regulator at saka nung tangke, magkakaroon talaga po ng gas leak. Oo. At the same time po, siyempre magbubukas tayo ng mga ilaw or pwede pong maging sanhi ng sunog sa bahay po yan pagka nagkaroon ng So, lindol. dapat po ba ay, kumbaga, yung breaker ba, ibababa? Anong unang-una nating gagawin kapag lumindol at nasa bahay? Para nga walang sunog na mangyari, sir. Unang-una po, kung kaya po nating ipatayin muna lahat yung mga source of ignition po, tulad ng mga kuryente, may circuit breaker, patayin na po natin. At the same time, para maging ligtas po tayo, i-priority po natin yung tinatawag nating mass evacuation. At may naririnig kasi ako mga interviews yung tinatawag nilang tumakbo. I think pagka during the ground shaking, hindi advisable po yung pagtakbo. Pwede tayong gumapang, low crawl, kasi pagka tumakbo ka na malakas yung lindol, ang tendency mo ma-outbalance ka, pwede kang mauntog or bumagsak. So, kung gusto mo nilang talagang lumabas during the ground shaking, nakadapa ka or gumapang ka para hindi ka basta-basta babagsak. Ito, sir, ang tanong. Lumindol at talagang may nagliyab dun sa bahay mo. Papatay, at may fire extinguisher ka naman. Papatayin mo ba agad yung sunog o lalabas ka muna? Kung kaya mo pa naman pong patayin yung sunog at wala pa ka pa namang nararamdaman. Kasi ganito po kasi ang parang sa akin yung turo ko po in my own personal experience po. Yung isang nakatayong baso po sa lamesa or isang anything na nakatayo sa isang flat surface, pagka during the ground shaking at hindi siya bumaliktad, hindi siya bumagsak, pwede ka pa pong pwede mo pang mapatay po yung sunog. Pero kung sobrang lakas na po at yung tinatawag nating possible po na may babagsak na sa'yo, as much as possible, yung life po yung pinaka-importante dito you need to evacuate your place immediately. Pumunta ka sa open area. Pero kung kaya mo po, yung sinasabi ko nga, kung nag-ground shaking at saka yung isang baso or isang bote po ay hindi bumagsak, ibig sabihin, may tendency ka pa na
sunog by using yung isang baso or isang bote ay hindi bumagsak, ibig sabihin may tendency ka pa na mapatay Kaya po pa. yung sunog by using fire extinguisher kasi hindi pa masyadong malakas yung tremor. But pagka nakita mo po na yung mga iba't ibang appliances mo nagbabagsakan na, yung mga cabinet, kung ako po yung in my own personal opinion po, mas nanaisin ko na pong lumabas ka agad-agad. Kasi po baka pagka pinatay mo pa yung sunog, baka in a split seconds po ay hindi ka na makakalabas. Oo. Pero yun na Dahil nga ang baka problem. mabagsakan ka na rin. Oh. Oo. Pero ang problem nga, sir, sinasabi kasi yung 500 sunog na yun, no, sa forecast. Ang tanong, yun nga ang sabi mo, parang 50% lang ang makakaresponde. So, maraming sunog yan, di ba? Tuloy-tuloy yan. At hindi matutupok agad-agad. So, paano pong mangyayari? Sa ngayon po naman, ma'am, magkakaroon man po ng ganong karaming sunog, hindi naman po yan kaagad-agad na lalaki po. So, meron po kaming tinatawag na running card system na kung saan for every cities or local government units in Metro Manila, meron kaming sinusunod na running card system na kung saan may kanya-kanya kaming lugar kung saan kami tatakbo. Na kung saan, kung magkakaroon man yan ng tinatawag nating simultaneous fire incident, mayroon naman po kaming mga stations po na kayang tumugon sa mga, aside from yung tinatawag natin, hindi naman po kasi kaagad lumalaki yan, ma'am. So may mga volunteers po kami na tumutulong sa amin para sa pagresponde. Pero sir, nabanggit nyo na rin yung mga pamatay sunog. Paano naman po yung supply ng tubig? Kasi ngayon nga, madalas ang problema rin ng mga bombero na rumiresponde, yung kakulangan sa supply ng tubig. So paano pa kaya kapag nagsabay-sabay yung mga sunog? Sa ngayon po naman po, sir, ang isang standard na fire engine po ay may tinatawag nating 1,000 gallons water capacity. Kung hindi naman po malaki yan, ay makakapatay po pa rin ng sunog yan. At the same time, ang nagiging problema lang po natin yan pag conflagration na po yung sunog. Kung during the earthquake naman, I think, hindi naman siguro magkakaroon ng sabay-sabay na conflagration. Kasi basically po, ang pagmumulan po ng isang sunog ay kung sa mga household ay isang LPG tank lang. So, kaya pa naman patayin po yun ng mga re-responding bombero. At saka kung natatandaan nyo po, parang pinagbawa na rin yata yung mga tinatawag nating centralized gas system sa mga establishment due to the incident that happened nung Serendra. Yes. Kung saan, yan kasi yung mga centralized gas system po. Yan po yung isa sa mga nagbibigay talaga ng mga malaking threat or vulnerabilities pagdating po ng tinatawag nating earthquake. Kasi po mas malaki po yung content po ng mga ng mga LPG installation nila, unlike in ordinary household na 11 kilograms lang po yung required sa bawat bahay. At saka siguro naman hindi naman siguro sabay-sabay yan magkakaroon ng sunog. At saka minsan kasi ang mga liquefied petroleum gas natin po ay may mga safety regulators na po na ini-install sa bawat liquefied petroleum gas na ginagamit sa ating pang-araw-araw na pagluluto sa mga bahay. At importante rin na abot kamay, no, yung mga fire extinguisher kasi 'di ba pinapayo nyo na magkaroon kahit isa sa mga bahay. Yes, ma'am. Po yan, po. Ayan, maraming salamat po, Fire Senior Superintendent Bonifacio Carta, Director ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. Magandang hapon, sir, at maraming salamat. Yes, ma'am. Maraming salamat po.